First anniversary namin ng BF ko, pero may tinatago akong nakakahiyang sekreto sa kama. Kung may superhero name ako, siguro Pikachu ang magiging codename ko. Hindi dahil cute ako, kundi dahil sa isang dark secret na hindi ko kailanman inamin sa kahit sino, kahit sa sarili kong nanay. 26 years old na ako. May trabaho ko sa isang corporate office sa Makati. May sariling apartment at sabi ng mga office mates ko, glowing daw ang skin ko. Pero habang iniisip nila na perfect ang buhay ko, ako naman ay may problemang mas malala pa sa credit card bills at online lending apps. Naiihi pa rin ako sa kama. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ito joke. Hindi ito urban legend. Hindi ito exaggerated confession para lang mag-viral. Ito ang pinaka-embarrassing na bahagi ng buhay ko. Isang secret na tinatago ko mula pa pagkabata. Hindi naman gabi-gabi, hindi rin lagi. Pero parang random boss level sa video game, hindi mo alam kung kailan lalabas. Minsan, sa gitna ng panaginip ko, nasa mall daw ako, naghahanap ng CR, tapos sarado lahat ng pintuan. Minsan naman, nasa beach ako, tapos biglang may public restroom sa gitna ng dagat. At kapag nakahanap na ako ng CR sa panaginip, boom, pagkagising ko, may real life evidence sa kama. At ito na nga ang problema ko ngayon. First anniversary namin. March na. Isang taon na kami ng boyfriend ko na si Jake. Sweet siya, maalaga, at sobrang proud sa akin. Lagi niyang sinasabi na ako ang pinaka-mature na babaeng nakilala niya. Kung alam niya lang. Nung isang gabi habang magka-video call kami, bigla niyang sinabi, "Love, first anniversary natin next month. Nag-book na ako ng resort sa Batangas. Overnight tayo. Romantic. Just us." Napatigil ako sa pag-scroll sa Shopee. Overnight, isang kama, isang aircon, isang potential na trahedya. Napangiti lang ako sa camera pero sa loob-loob ko parang may nag-slow motion na dramatic music. Panic mode. Simula noon, araw-araw na akong nasa panic mode. Nag-google ako ng kung ano-ano. Adult bedwetting solutions, how to stop pain in sleep, waterproof shorts Philippines. Nakita ko ang adult diapers. Pero imagine mo, naka-matchy outfit kami. Cute pajamas tapos paghubad ko ng pants, boom, may pampers. Surprise babe! Baby girl mo talaga ako. Lord, baka hindi lang breakup ang mangyari. Baka iwanan niya ako sa resort, mag-rebook ng solo room at i-block ako sa lahat ng social media. Next option, waterproof shorts. Pero na-imagine ko ang tunog tuwing gagalaw ako sa kama. Parang may naglalanding na grocery bag sa tabi niya. Third option, uminom ng semento bago matulog para tumigas ang pantog. Joke lang, pero ganun na kalala ang depresyon ko. Habang iniisip ko lahat ng to, bumalik sa akin ang mga alaala noong bata pa ako. Grade 2 ako noon. May sleepover kami sa bahay ng pinsan ko. Pagkagising ko, basang-basa ang higaan ko. Tinawanan ako ng mga pinsan ko at tinawag akong Baby Pika. Simula noon, natuto akong magtago. Natuto akong maglagay ng extra bedsheets. Natuto akong gumising sa gitna ng gabi para mag-check. Pero kahit anong gawin ko, may mga gabing traidor talaga ang panaginip ko. Hindi ko na kinaya. Kinento to sa best friend ko na si Carla habang nasa coffee shop kami. "Girl, seryoso ka ba? Naiihi ka pa rin sa kama?" Tanong niya habang halos malunok ang ice latte niya. "Oo, pero hindi naman lagi." Sagot ko, defensive. "Bakit hindi mo nalang sabihin kay Jake?"
Parang nasamid ako sa hangin. Are you crazy? Pero seryoso siya. Love ka nun. Hindi ka naman niya iiwan dahil lang sa ganyan. Plus, medical condition yan minsan. Baka kailangan mo lang magpa-check. Pero sa isip ko, mas madali pang umamin sa nanay niya na buntis ako kaysa umamin na umiihi ako sa kama. Habang papalapit ang anniversary, lalo akong kinakabahan. Tuwing tatawag siya at sasabihin, excited na ako sa trip natin, napapangiti ako pero nanginginig ang kaluluwa ko. Isang gabi, nag-message siya, "Love, may secret ka ba sa akin?" Napatigil ang mundo ko. Ha? Wala naman. Bakit? Parang may tinatago ka. Lagi kang tense pag napag-uusapan ng trip. Gusto ko nang sabihin. Gusto kong sabihin na, Jake, naiihi ako sa kama minsan. Pero hindi lumabas sa bibig ko. Instead, sinabi ko lang, excited lang ako. Baka ma-awkward ako sa parents mo pag nakita nilang pictures. Isang araw bago ang trip, hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako, iniisip ko, mas mahalaga ba ang sekreto ko kaysa sa relasyon namin? Mas nakakatakot ba ang hiya kaysa sa pagkawala niya? Naalala kong sinabi ni Carla, kung mahal ka talaga niya, tatanggapin ka niya. Dumating ang araw ng anniversary trip. Maganda ang resort, tahimik, romantic. Nag-enjoy kami sa beach, nag-dinner by the sea, at nagpicture kung saan-saan. Pero sa gabi, habang magkatabi kaming nakahiga, bumabalik ang anxiety ko. Love, okay ka lang? Tanong niya. Oo, pagod lang. Sagot ko. Nakatitig ako sa kisame. Iniisip ang lahat ng worst case scenarios. Bandang 12:00 ng gabi, hindi ko na kinaya. Umupo ako sa kama at sinabi ko, Jake, may sasabihin ako. Naging seryoso siya. Ano yun? Huminga ako ng malalim. May kondisyon ako. Naiihi ako sa kama minsan. Tahimik siya. Parang huminto ang mundo. Ngumiti siya. Hindi tumawa. Hindi nag-walk out. Hindi nag-react ng masama. Yun lang? Ha? Love, akala ko kung ano na. Lahat naman tayo may weird na bagay. Ako nga nag-uusap sa sarili ko pag stress. Naluha ako. Hindi ka ba mandidiri? Umiling siya. Bakit ako mandidiri sa taong mahal ko? Hindi ako naihi that night, pero kahit mangyari man, alam ko na hindi ako iiwan. Natutunan ko na minsan, ang kinatatakutan natin ay mas malaki lang sa utak natin kaysa sa totoong buhay. At ang taong tunay na mahal ka, hindi ka iiwan kahit sa pinaka-embarrassing na bahagi ng pagkatao mo. Minsan ang pinakamalaking sekreto natin ay hindi pala dahilan para iwan tayo, kundi dahilan para mas mahalin tayo ng tama. Kaya kung may dark secret ka man, tandaan mo, hindi ka nag-iisa at may taong tatanggap sa'yo kahit pa may watermark ang panaginip mo.